Lukot ang mukha ni Marin nang magkita-kita uli sila nina Arlene at Miriam kinabukasan. Imbis na sa opisina magkwentuhan, at nagtuloy sila sa isang restaurant nang mag-uwian na. Mahirap nang baka may makarinig na ibang kaopisina nila. I don't like him. Simula niya na ang tinutukoy ay si Benedict. Bakit? Tanong ni Miriam. Anong problema? Hindi sa sabi niya na hindi makahagilap ng tamang salita. Napakaano niya? Kunot noong tanong na ni Arlene. Ayokong manlait, nakangiwing sabi niya. Pero napakabubo niya. Hindi siya halos nagsasalita. Alam niyo naman ako, gusto ko sa isang lalaki yung smart, yung masarap kausap. Hindi rin naman ako naghanap ng genius o super smart. Basta, wag lang siyang tatanga-tanga kapag kami lang ang magkasama. Kailangan, kakausapin niya ako. Kailangan, patatawanin niya ako. Dapat, may bago lagi akong matutuhan sa kanya. Hindi na baling hindi siya masyadong gwapo. Baka naman silent type lang siya, sabi ni Miriam. Silent water runs deep, diba? Hindi siya ganun, kontra niya. Sumasagot naman siya pag tinatanong ko pero puro saliwang sagot niya. Kinausap ko siya tungkol sa mga current issue. Wala siyang alam. Hinihingan ko siya ng opinion tungkol sa mga problema ng bansa. Wala siyang say. Bakit hindi talaga siya mahilig sa politika? Kuminto naman ni Arlene. Tinanong ko siya kung anong mga hobbies niya, sabi niya. Alam niyo kung ano ang mga sinagot? Tong eats at bilyar. May inihabol pa. Mahilig din daw siya sa karera ng kabayo. Ano siya, jockey? O horse owner? Biro ni Arlene. Tumataya siya. Iritado pa rin sabi niya. Tinanong ko kung mahilig ba siya magbasa ng libro. Pagpapatuloy niya. Wala raw siyang hilig magbasa. Pati sa music, sa movies, wala rin siyang hilig. Anong pag-uusapan namin? Hindi rin siya nagluluto. Kaya siguro messenger lang siya. Nakangingiting sabi ni Arlene. Hindi ka pa pwedeng maging aware sa paligid mo kahit messenger ka lang? Oo nga naman, pagsang-ayon din naman ito sa kanya. Saka, wala siyang ambisyon sa buhay, sabi niya. Libre na lang ang mangarap pero ayaw pa niya. Itidispatcha mo na siya? Tanong sa kanya ni Miriam. May iba pa akong dapat gawin sa kanya? Baka pwedeng bigyan mo pa siya ng pagkakataon. Suggestion ni Arlene. Baka mag-improve pa siya. 4 hours are enough para makilala ko siya. Mind you, sabi ni Miriam. Minsan kulang ang isang eternity para makilala mo ang isang tao. Para sa isang kagaya niya na mababaw lang naman, sapat ng 4 na oras, anya. 3 hours nga lang siguro pwede na. Sinundan niya na medyo inis pa. Ringiti ang sinabi niya. Pero, paano kung siya pala ang fate mo? Pag-alala ni Miriam. Baka pag binaliwala mo siya, baka tuluyan na siyang mawala sa'yo. Kung siya ang fate ko, pansinin ko siya o hindi, tiyak na magkakalapit kami. No, Myrene, kontra nito. Hindi laging ganyan ang kapalaran. Sometimes you also have to work for it para matupad yun. Pero, ang problema, ani Arlene, hindi yata worse na ipaglaban tong si Benedict. Tingin mo, Myrene? Yan ang kanina ko pang sinasabi, sabi niya. Pero hindi bale, marami pa naman sigurong Benedict dyan na darating. Nag-uumpisa pa lang naman ako. Makakakita pa ako na mas matino. Tutulungan ka naming
makakita agad, pangako ni Miriam. And one more thing, pagpapatuloy niya. Ayaw nga pala niyang pagtawag na Benedict, parang pangalan daw ng santo. Mas gusto niyang Ben ang itawag sa kanya. He hates his name. What does this mean? Hindi siguro siya ang fate ko dahil kung siya ang masusunod, hindi Benedict ang magiging pangalan niya. May mga nakilala pa si Myrene na Benedict ang pangalan. Isa na roon ay pulis, si SPO1 Benedict Ramirez. Nakilala nila itong minsang masnatch ang cellphone ni Arlene. Ito ang nag-aasikaso sa sumbong nila. Hindi nito nahuli ang snatcher pero hindi yun yung naging hadlang para makipaglapit siya rito. 26 years old ito at binata. Kabe-break lang nito sa girlfriend nito. Ayaw naman itong sabihin sa kanya kung anong dahilan. Pangit daw sa isang lalaki ang magkwento tungkol sa naging relasyon nito sa isang babae. Iginalang naman niya ang kagustuhan nitong huwag magsalita. Gentleman, sabi niya sa sarili. Pero ang isa medyong ikinaaangat ng kilay niya ay ang pagkakatuklas niyang 6 na ang naging girlfriends nito at lumalabas na parang ang mga yon ay nakipagkalas dito. Kwento pa nga ng isang kasama nitong pulis na nakahuntahan niya, minsan ay nihabol pa nitong pilit ang mga naging nobya nito pero ayaw talaga ng mga yun. Para daw itong isang nakakapasong bagay na ayaw na uling hawakan ang mga nakarelasyon nito. Ilang beses din niya itong nakadate at sa ilang paglabas niya kasama ito ay nahulaan na niya kung bakit iniiwan ito ng mga nagiging girlfriends niya. Unfair pala sa ikabit dito ang salitang gentleman. Warframe siya at medyo hindi maganda ang tabas ng dila, sabi niya kina Arlene at Miriam nang sabihin niya sa mga itong tulad ni Benedict. The messenger ay dinidispatcha na rin niya si Benedict, the policeman, kahit hindi pa ito nanligaw sa kanya. Excited na nga si Miriam sa kakahantungan na pagsasama niya kay Benedict, the policeman, dahil nabanggit daw minsan dito ng lalaki na may gusto ito sa kanya at balak siyang ligawan nito. Akala tuloy ni Miriam ay natagpuan na niya ang kapalaran. Hindi pa rin pala. Masamang kapalaran pala ang abuti niya sana. Pag lumalabas kami, pagpatuloy niya, parang gusto niyang awayan ang lahat ng taong nakikita niya. Medyo nagkamali lang ang waiter sa pagsisilbi sa amin. Gusto na niya itong upakan. Medyo makat lang o
Sure, pag siya ang nakatuluyan ko, magiging miserable ang buhay ko, konklusyon niya. Tumango-tango naman sina Arlene at Miriam bilang pagsang-ayon. Isang college professor ang sumunod na Benedict na nakilala ni Marine. Ipinakilala ito sa kanya ni Jackie. 28 years old na ito. Napapansin daw kasi nitong puro Benedict ang pangalan ng lalaking nakaka-date niya. Nag-text na lang sa kanya ang Benedict na ito isang araw. Naibigay na pala ng kapatid niya ang number niya rito. Hindi pa rin alam ni Jackie tungkol sa hula sa kanyang ang makakatuluyan niya isang lalaking nagngangalang Benedict. Kinabahan pa nga siya na minsang ungkatin niya yun sa kanya ni Jackie. Napapansin ko, nahihilig ka sa mga lalaking Benedict ang pangalan. Panimula nito, nang kausapin siya nito minsang magkatabi silang nanonood ng TV sa sala isang gabi. At alam ko kung bakit. Bakit? Kinakabahang tanong niya rito. Ang sabi kasi sa kanila ng manghuhula ay mababawasan ng tsansang matupad ang hula sa kanya habang nadadaragdagan ang taong nakakaalam niyon. Kasi tunog mo ba? Ang isa pang ipinagkaiba ng mga ito ay mas mabilis si Benedict, the professor. Sa pangatlong beses pa lang na nakasama niya rito sa labas ay nanligaw na ito. I love you. This is the first time that I said I love you to a girl. Naalala niyang sabi nito habang masuyong hawak ang kamay niya at nakatitig sa mga mata niya. Kinilig naman sina Miriam at Arlene nang malamang manligaw na ito sa kanya. You finally meet your destiny, sabi ng mga ito sa kanya. Inudyukan siya ng mga ito na sagutin na niya agad ito at baka raw magbago pa ng isip. Ayoko, mariing tanggi niya. Dalagang Pilipina pa rin ako. 1 week pa lang siyang nanliligaw. Paabutin mo na natin ng 2 weeks, tumatawang sabi niya. Pero ang balak niya ay paabutin ng kahit 3-4 na buwan ang panliligaw rito. May nararamdaman na siya rito pero hindi pa rin sapat para matawag na pag-ibig. Hindi naman dahil hinulaan siya na Benedict ang pangalan ng lalaking dapat niyang makatuluyan, ay susunggaban na niya ang sinumang Benedict na magkamaling manligaw sa kanya. Gusto pa rin niyang may pagtingin siya rito, kahit na ba hindi siya head over heels na in love dito. Pero bago pa niya nasagot ang lalaki ay may natuklasan siya rito. Natuklasan niya kung bakit siya ang kauna-unahang babaeng pinagtapatan nito at niligawan. May nag-text sa akin kahapon. Mangiyak-ngiyak na inis na kwento niya kay Arlene sa telepono. Maghahating gabi na noon. 10:00 pala ng gabi ay nasa bahay na siya pero mag-12 na magkaroon siya ng lakas na loob na i-dial ang telepono at tawagan ang isa kina Arlene at Miriam.
Ang numero ni Arlene ang una niyang naalala. Nanghina siya bunga ng magkahalong pagngingit-ngit at pagkadismaya. Hindi ko kilala yung number kaya di ko pinansin, pagpatuloy niya. Ano ba sabi ng sender? Tinatanong niya ako kung ako raw si Myrene. After a few minutes ay nag-text uli siya. Ganun, uli ang tanong niya. Pinansin mo? Sabi ko, oo, siya raw si Jason. Ano ka kung kailangan niya? Ano raw? Tinanong niya kung may kilala raw akong college professor na Benedict ang pangalan. Sabi ko, oo. Then, ano ko raw si Benedict? Sabi ko, suitor ko. Ikaw, tanong ko sa kanya, ano ka ba ni Benedict? Boyfriend daw siya ni Benedict. Ano? Malakas na bulalas nito. Hindi agad ako makapaniwala, sabi niya. Wala naman kasi akong nakakahalata kay Benedict. Alam ko naman kung paano kumilos ang bading kahit pa closet siya pero nagyaya si Jason na magkita kami. Pumayag ka? Siyempre hindi. Baka naninira lang yun o baka gusto ka lang isahan. Yun din nga ang una kong naisip pero mapinit siya, anya. Patutunayan daw niyang bading si Benedict at boyfriend o girlfriend whatever niya ito. Hiningi niyang address ko at pupuntahan daw niya ako sa bahay para magpakita ng mga ebidensya. Saan daw ba niya nakuha yung numbers mo? Sa cellphone ni Benedict. Siluso raw kasi siya. Hindi niya nakikita pero alam niyang ngingisi-ngisi na sa kabilang linya si Arlene. Kung nagkapalit sila ng pwesto, kung ito ang nililigawan ni Benedict, the professor, baka kanina pa siya bumubunghalit ng walang kasinlutong na halakhak. Tragic-comic naman talaga ang kwento niya. May mga letter pa siyang ipinakita sa akin na sulat daw ni Benedict. Pagpapatuloy niya. Sulat nga yun ni Benedict. Alam kong penmanship noon. Laging may dalang lesson plan yun at lectures niya tuwing magkikita kami. Anong nakalagay sa sulat? Tanong ni Arlene. Halata niyang nagpipigil lang ito ng bungis-ngis. Natatakot siyang sigurong ma-offend siya at bababaan niya ito na telepono. Kabisado na nito ang ugali niya. Pikon siya kapag napapahiya. Kung gaano niya kamahal si Jason. Bakla rin ba si Jason? Parang hindi, sabi niya. O baka mahusay lang siyang magtago pero si Jackie, tingin niya, hindi rin ito bading. Si Benedict ang bading. Ba't kanya niligawan? Nakilala niya ako sa panahong nagdududa na ang pamilya niya sa kanya at pinipressure na siyang magka-girlfriend, paliwanag niya. Ako ang napili niyang gawing taguan ng pagkabading niya. Nakausap mo na si Benedict? Kanina rin. Pagtapos kong makausap si Jason,
tinawagan ko na siya sa phone. Anong sabi mo sa kanya? Yung pagkikita namin ni Jason, anong reaction niya? Hindi nga nag-attempt mag-deny? Anya, nagtapat agad. Sinabi ko kasi, yung mga dalang ebidensya ni Jason, akala ko pa nga, titili-tili. Nakakainis naman. Pulalas nito may bahid sa panggigay puspos ng tinig. Akala ko pa naman nakita mo na ang nakatadhana sa'yo. Nakakainis talaga yun. Anyan. Kung kaharap ko kanina si Benedict, parang habang kausap ko, nasakal ko siguro siya. Malandi siya. Kung nagtapat agad siya sa akin ng totoo niyang sexual preference na kaya lang niya ako nililigawan ay dahil gusto niyang magbago, ay baka maintindihan ko pa siya. Pero syempre, hindi ko pa rin siya sasagutin. Mag-iisip muna ako ng 1,000,000 beses. Tumawa rito. Hindi bale, marami pa namang pagkakataon, marami pang Benedict. Parang ayoko na, sabi niya. Nung ayaw mo na, this destiny thing. Hindi ito umimik.